Okay, mga kapatid, no? Meron lang po akong sa pagkakataon to na gustong ibahagi sa inyo. Siyempre, habang minsan na tayo po ay nagbabasa-basa, binabalikan natin yung patungkol sa spiritual warfare at marami tayong mga aklat dito katulad nito kay Father Sikia, ay atin din naman pong hindi kinakahon yung ating sarili sa pag-aaral upang tayo ay tumingin lang doon sa isang side. At hindi naman inaalam yung pananaw ng mga taong involved doon sa mga bagay na ipinagbabawal sa atin ng simbahan. Yung halimbawa na particular yung ating paniniwala sa mga superstitious belief, yung mga pagsangguni sa mga albularyo, yung mga bagay na yan ay atin din namang inaalam mismo ang aral patungkol doon sa kung paanong inuunawa po ng mga sabi natin na cult practices sa mga taong naniniwala at nahihirati dito. Halimbawa sa mga pagkahirati, sa mga agimat, sa mga anting-anting. At isa na sa mga libro na aking pinagbabasihan ay isang uri ng libro na masiyasat na ginawa o talagang pinagbuhusan ng pag-aaral, pagsasaliksik nitong may akda ni si Dennis Villegas. Meron po akong itong librong to, You Shall Be As Gods, Anting-Anting and the Filipino Quest for Mystical Power, no? At dito, kung inyong titingnan, yan, nandito na yung lahat ng uri ng mga klase ng mga anting-anting na ginagamit ng mga okultista, ng mga kinahuhumalingan, ng mga mahilig sa mga agimat. Yan, nandiyan dyan yan, binabasa po natin yan upang sa ganon, ang lahat ng ating sinishare sa inyo ay balanse. Hindi lang mula sa aral ng ating mga kaparian, kundi mula din sa pananaw ng mismong mga gumagawa at gumagamit nito. At isa sa magandang paksa na aking binabasa ngayon, kasi nandito na ako sa punto na aking inaaral, yung kung paano nila ino-obtain yung kapangyarihan ng anting-anting. At tama nga yung pagpapaliwanag ni Father Sikia na kung ating pag-aaralan ng ating bansang Pilipinas bago dumating yung Kristyanismo, bago dumating yung Catholicism, ano ba yung religion meron o paniniwalang meron tayo, di ba? Ito po ay may nature ng pagiging pagan. Ito po ay pumapasok sa kategorya ng animism o politism. Naniniwala sa maraming Diyos at naniniwala na ang Diyos ay may mga uri ng Diyos na nananahan sa kalikasan. Halimbawa sa tubig, sa bato, sa hangin, sa mga puno. Kaya naman yung ating mga kababayan nung araw ay kumukuha ng kapangyarihan dahil ang tao, ika nila ay walang kumbaga na i-depensa nila, defense mechanism. Kaya sila umaasa na mayroong higit na kapangyarihan na espiritual. At doon ay nagsisimula na yung sanga-sangang paniniwala patungkol sa mga espiritu. At dahil dyan, no, ay pumapasok yung idea ng agimat at anting-anting. So isa sa nakikita ko dito na nakakapukaw na very interesting kasi may similarity ng pag-claim. Itong patungkol di umano ayon dito sa mga naniniwala ng mga occult practitioners na yung daw ginamit ng ating Panginoon na krus, yung uri ng kahoy na ito ay mula sa kahoy na matatagpuan mismo sa ating bansa. At ito ay tinatawag na dignum, no? Kaya naman ganoon na lamang ang kanilang pagrespeto, paggalang at pagbibigay ng special treatment dito sa kahoy na ito. So ang tanong, kung ating pag-aaralan at pagsisiyasat ng mainam at maigi, ito po ba ay totoo? Paano kung halimbawa hindi naman, no? Ating balansehin ang ating pag-aaral. Tingnan natin. Kasi dito binanggit po ito sa pahina
65, no? I-share ko lang sa inyo yung particular na kung paanong ipinaliwanag mismo na may akda ayon sa kanyang pag-research yung to obtain the power or efficacy ng talisman. Ayan, obtaining the anting-anting. Basahin ko sa inyo yung panimula lang po, mga kapatid, para magkaroon tayo ng idea. Sabi dito, according to some serious believers, authentic anting-anting is obtained not by buying it, but through some serious personal endeavors. These hardcore believers usually shun the commercial medallions of Quiapo, where one can buy cheap medals with poor quality of, say, San Benito. Yun, makikita natin even parang yung religious items, religious din na mga objects din ng ating simbahan. San Benito tawag nila, Saint Benedict, meron din dyan doon. In order, bakit? To attain all the luck in the world. Yun ang problema. Yung mga image na seemingly na parang pangkatoliko na makikita natin sa bangketa sa Quiapo, nandun ang image si Mama Mary, nandun din Saint Benedict, kaya lang kanilang iminamarket ito upang ang tao, upang magkaroon ng mabisang agimat, ay para makatanggap ng swerte, ng luck in the world, which is dito pala makikita natin ay taliwas dun sa tinuturo sa atin ng simbahan, na tayo naniniwala bilang Kristiyano, bilang Katoliko, na there's no such thing as luck. No, we don't believe in luck. We believe in blessing. We believe in divine providence of God. Naniniwala tayo sa banal na panukala ng Diyos sa ating buhay, na tayong mga nagmamahal sa ating Panginoon, ang lahat ng bagay ipinapahintulutan niya para sa ikabubuti ng umiibig sa Kanya. So ito ay taliwas agad, ang isipan agad ay para swertehin. Kaya nga ang mga nag-aanting-anting na yan, wala silang malalim na relasyon mismo doon sa mga saint na nai-involve doon sa image, sa icons ng kanilang mga agimat. So tuloy lang po natin mga kalaiko, basahin natin, talagang makikita natin kung paano nila inuunawa ito, no? For them, obtaining the anting-anting is more than just spending a few $100 in earning a fortune in exchange. Some believe that in order to obtain an authentic anting-anting, one must make a sacrifice as sacrificio. The sacrifice sometimes involved deep meditation, climbing holy mountains, or living in a caves like hermit for some time until the mountain spirit, seeing one sacrifice, finally endow one with a powerful anting-anting yan. Kaya sila ay nagsasakripisyo. What drives them para sila ay magsakripisyo? Unang-una sapagkat pinunlaan sila sa isipan ng damdamin ng tao na ikaw ay mabuti na magkaroon ng kahigitan sa iyong kapwa, di ba? Kaya ka nagnanasa magkaroon ng agimat, kaya ka nagnanasa nagkaroon ng anting-anting. Bakit? Upang ikaw ay magkaroon ng kahigitan doon sa bagay na normal na meron ng tao. Ano sabi sa Bible? Huwag mong ipagpalagay na ikaw ay higit sa iba. Huwag kang magnasa na kalamangan mo sila. Yung nagkakaroon anting-anting, gusto nila mas powerful sila. Gusto nila sila yung mga mas maganda, mas kawili-wili, mas malakas, mas patatlino, mas hindi tinatablan ng bala o kung ano pa man, no? Doon pa lang, yung puso ng tao ay nahasikan na ng pagkakaroon ng hindi wastong pagnanasa na ikaw ay magkaroon ng kataasan, ng ambisyon na gusto ko mas powerful ako sa iyo. Whereas ang tinuturo sa atin ng ating simbahan, katulad ni Kristo, patuloy habang siya ay naglilingkod, pinakita niya yung pagpapakumbaba. Lagi tayong magpakumbaba, wag nating hangarin na tayo ay masigit sa iba. Pero taliwas dito pa lang sa umpisa yung motivasyon ng tao, kaya nagsasakripisyo, gagawin ang lahat ng mga instruction na itinuro ng mga okultista
Susunod ka naman, sinusuko mo yung submission sa pagsunod through your obedience, at kapag ikaw daw ay kinalugdan ng mga espiritong naroroon, sabi ko nga sa iyo, animism, politism, naniniwala sila na may mga Diyos na nandoon sa mga bundok na pinupuntahan nila, at kapag natuwa, yun, bibigyan ka ngayon ng reward, magkakaroon ka ngayon ng legit, authentic na kapangyarihan ng anting-anting. Mai-infest na mismo yung object na yon. So, tuloy natin Ito, Mount Banahaw, located along the border of Laguna and Quezon provinces, is considered to be good source of anting-anting as it is regarded as a holy mountain. No? Pinagpalagay na nila na ito ay banal na bundok. No? Pilgrims from all over the Philippines flock to the mountain at all times of the year to search for an anting-anting that could solve their problems. Covered by verdant forest, the mountain is home to various kinds of trees and shrubs. Some of these are thought to contain supernatural healing qualities. Others are believed to protect one from harm and evil. Yung mga nagsisitubuan doon na mga pananim ng mga halaman o mga kahit na yung mga any natural resources, no? Yung mga sabihin na natin tubig, bato na nandoon sa bundok niyon, naniniwala sila na mayroong kakaibang kapangyarihan. At isa na dito, ang famous, at itong babanggitin ko at pag-aaralan natin, one of the revered trees found in Mount Banahaw is called Dignum. Tandaan po niyan, Dignum. According to local legend pertaining to anting-anting, Dignum was the wood used to crucify Christ. So yun na, meron na silang claim na ito di umano na Dignum ay isang uri ng kahoy mula sa punong tumutubo sa ating bansa, particular na sa Mount Banahaw, ay ang siyang uri ng kahoy na ginamit doon sa krus ng ating Panginoon na kanyang pinasan, at doon siya ay namatay sa krus. Yun ang kanilang claim na. So ito, makikita natin ang referensya at sila mismo ang nagsasabi nito. No. Ano pa dito? As such, dahil doon, the Dignum is frequently used in carving anting-anting and medallions. Some even eat small pieces or embedded this under their skin for greater efficacy. The Dignum, according to local folks, is a good defense against evil and bad luck. The belief has created an industry of anting-anting around the sacred mountain, where local carvers fashion anting-anting pendants from Dignum. There are many Dignum variants, namely Dignum Dugo, Dignum Kahoy, Dignum Goma, and so on. So dito ko muna puputulin about Dignum kasi dito natin papaliwanag. So naniniwala sila kahit nga to the extent na dahil alam nila may powerful yon, dahil yun, nandun yung power, wala doon sa Kristong pinako, nandun na mismo sa materials, kinakain pa nila ito at tinatanim pa sa balat nila ito. Kaya naman yung materials na yon, yun ang ginagamit, kinakarb as anting-anting. So ang tanong, gaano katotoo kung ating pag-aaralan talaga na totoo ba, reliable ba na ating paniwalaan? Kasi tama ba kayo nasasagot? Tama ba na maniwala na lang tayo basta nang hindi natin pag-iisipan yung realidad na paano nangyari, gaano nagiging katotoo? Hindi sa pinapakialaman natin ito, kundi atin itong inaaral para doon sa mga tao na napipinto na baka maniwala. Ito yung binibigyan ko kayo, nilalatag ko lang sa inyo yung dalawang klase ng pag-aaral. At kayo na mismo, tayo na mismo ang siyang mag-decide kung marapat ba na yung uri ng kahoy na ito ay ating bigyan ng venerasyon, pagtangi, paggalang, o baka dahil sa maling paunawa natin to, mas lalo natin inilalagay ang ating sarili sa pagkakasala sa pamamagitan ng superstitious belief, no?
Sapagkat kung ating pag-aaralan mga kalaiko, no, wala po namang matibay, sinasabi ko sa inyo, matibay na ebidensya na na itong kahoy nga ito ang ginamit ni Jesus doon sa tinatawag na the true cross, na ito ay talagang totoo na kahoy na mula doon sa particular na bundok na iyon ng Mount Banahaw. Ang mga koneksyon na iyon ay nagmula lamang po ayon sa ating binasa doon sa mga paniniwala, mga lokal na paniniwala, sa mga gumagawa ng agimat, mga amulet, occult trade at folklore. So hindi siya mula sa historical o official na charts ng pag-aaral, no? So tuloy po natin, hindi siya mula sa charts documentation. So, anong sinasabi ng tradisyon ng simbahan kung tungkol dito sa tunay na krus? Ayon po sa tradisyonal ng simbahan, kagaya ng kwento ni Saint Ellen at iba pang manuskrito mula sa ika-4 na siglo, natagpuan po ang krus sa Jerusalem at pagkatapos ay ipinamigay ng pira-pirasong relikiya sa iba't ibang simbahan po. Ang dignum o kahoy ng sinukuan, ano naman ito? Ang salita pong digno, mga kalaiko, ay idea ng kahoy ng sinukuan o kahoy ng banahaw ay lumilitaw sa local na folk amulet culture ng mga artisanal pages. Madalas itinataas bilang isang espesyal o fossilized na kahoy na sinasabing may kapangyarihan. Kaya ibinebenta bilang agimat, palamuti, parte ng modernong paniniwala at komersyo ng anting-anting. So saan talaga makikita yung mga bagay, yung mga pinaka may katibayan ng relikiya ng True Cross? Yan ang tanungin natin sa ating sarili. May mga pira-piraso po nito na pinangalagaan sa bawat monasteryo ng ating simbahan. Halimbawa sa Church of Holy Sepulchre, sa Santa Cruz in Jerusalem, sa Roma, sa Santo Toribio de Lebiana sa Spain at ilang pang mga basilika ng monasteryo. Kung naghahanap po tayo ng pinakamatibay na historical account ng tradition na ito, ay mag-research po tayo, no? So ano po ang dapat nating gawin kapag may nakita po tayong nagbebenta ng dignum o nag-aangkin na itong pirasong ito ay true cross daw na mula sa banahaw? Mag-ingat po tayo. Maraming mga produkto na ganito, parte ng folk amulets, comments at hindi po talaga verified. Huwag agad na i-assume na may magical o may swerteng ibibigay ito. Posibleng ito tayo nga po ay mauwi sa tinatawag na superstitious belief na sumasalungat sa ating pananampalataya bilang Katoliko. So bakit nila sinasabi na ng mga okultista na ang dignum ay kahoy na talagang galing sa ating Panginoon? Sapagkat naniniwala sila, yung mga anting-anting makers, mystical groups ay bumuo po sila ng sariling grupo upang bigyan ng ituring na ito'y banal upang maibenta at gawin na ito ay makahikayat. Pag-aangkin ng banal na enerhiya, sinasabi nila na ang punong ito ay fossilized wood, may buhay, makakalupig sa masamang espiritu. Pero ang problema mga kalaiko, wala pong anumang dokumento, ebidensya, archaeological data na nagpapatunay na may kaugnayan ng banahaw sa anumang uri ng kahoy sa Pilipinas doon sa krus ng ating Panginoon. Pagpapalit ng simbolo sa totoo sa ginawa ng metaphorical na krus. Halimbawa, ang krus mismo yung nasa loob pero yung dignum yung representasyon po nito. Ang Mount Banahaw ay matagal na pong sentro ng folk religion at yan po ay inaamin mismo dito sa librong ating mga nababasa. May halo po itong Kristyanismo at paganismo, no? Ang sinukuan ay diwatang lokal na ginagawang tinatawag na bathaluman o espiritu ng kabundukan. Kapag sinasabing kahoy ni sinukuan, no, ibig sabihin po ng kahoy ng krus. So pag pinagsama mo yon, ang kalalabasan po ninyo doon ay syncretism, no? Paghahalo ng belief, paghahalo ng katotohanan ng pananampalataya nating mga Katoliko sa mga kwentong hindi Kristiyano. So iyon ay napakapiligrong uri ng pananampalataya na tayo ay nasa syncretism.
So ano yung sinasabi ng mga pag-aaral tungkol sa tunay na kahoy ng krus ni Jesus? So sa pag-aaral po sa atin, sa ating side naman, yung simbahan po ay hindi po actually nagdedeklara ng eksaktong uri ng kahoy bilang dogma na dapat paniwalaan na kumbaga you are bound to believe pag dogma na. Ngunit may mga binibigyang take into consider, no? Yung mga tinatawag na archaeological findings na nagbibigay ng clue. Siyempre, may mga archaeological findings yan. Ayon sa mga scientificong pagsusuri, may mga pag-aaral sa ilan sa mga relikiya ng True Cross, ginamit yung microscopic at botanical analysis po nila. Ang mga pinagkakaraniwang resulta ay nagpapakita po na may similar ito na posibleng nagmula doon mismo sa mga punong nag-i-exist kung saan nandoon naninirahan ng ating Panginoon. Ano-ano po ba yung mga posibleng punong iyon? Una, olive wood, kaya Olea europea. Pangalawa, yung cedar o cypress, Cupressus sempervirens. Yung mga ito po, ang mga ito ang makaraniwang uri ng kahoy doon po sa Palestina nung panahon ng ating Panginoong Hesukristo. Ito yung mga laging madali gamitin, always available, marami to bilang material para sa crucifixion. So, yun ang available, yun agad ang magagamit. Kumbaga, parang in practical way. Kaya, possible na doon sa mga kahoy na yon. Kaya mas makatwiran na paniwalaan na ang krus ni Kristo ay yari sa lokal na kahoy doon sa kanilang bansa sa Judea, hindi sa kahoy na mula dito sa Asia, dito sa ating bansa o sa Pilipinas. So practical uli, bakit ito mas angkop na paniwalaan? Kasi meron po tayong batayan, no? May batayan tayo. Una, kasaysayan. Ikalawa, yung archaeologica o arkeolohiya. Ang Jerusalem, Golgotha at mga krusipisyong Romano ay dokumentado ng parehong Kristiyano at paganong manunulat. Sinusuri ng simbahan ang mga relikiya ng krus ay sinusuri ito ng Vatican at ng mga simbahan bago ito ideklara na authentic relic. Kaya nga po hindi salungat sa pananampalataya ang pagsamba o debosyon kung ito ay nakatuon kay Kristo. Hindi po mismo doon sa kahoy na something na may kapangyarihan yon, kundi doon mismo sa Panginoong ipinako doon. Dahil kung maniniwala tayo doon mismo sa kahoy na ito, na nandun ang kapangyarihan, kaya kinakain mo, pinapalaman mo sa iyong balat, no? Ang bagsak natin superstitious, or superstitious belief, no? Katulad yung mga amulet, mga banal na kahoy na binebenta na maaring humantong sa idolatria o paghahanap ng kapangyarihan sa mga bagay mismo, sa mga object, hindi sa Diyos. Kaya may babala po ang ating simbahan, mga kalaiko, laban sa ganitong paniniwala. Tingnan natin yung, wala dito yung Catechism of the Catholic Church sa paragraph 2111 at 21117. Ano po sinasabi doon? Attributing, no? Superstition is a deviation of religious feelings. Tapos mababasa pa tayo doon, attributing importance in some way magical to certain practices otherwise lawful or necessary. Kaya ibig sabihin, kapag ang dignum o anumang kahoy ay tinuturing na may kapangyarihan sa sarili nito, ito ay superstition, ito ay gawaing pangkulto, ito ay occultism. Ang biyaya ay hindi po galing sa kahoy, kundi sa Diyos na ipinako roon. So yun lang po mga kalaiko, sana maintindihan natin at makita natin yung malinaw na paglalatag natin. Nasa atin na po kung maniniwala tayo, mananatili pa rin tayong magpapasailalim doon sa paniniwalang walang may matibay na ebidensya at mga archaeological studies, o dito sa ating inilatag
na maaaring yung mga relikiya na ibinahagi ng simbahan sa iba't ibang simbahan. And speaking of that, the Relic of True Cross, we are so blessed. Meron tayo sa Pilipinas. Nalimutan ko yung isa, meron dito. Pero dito sa Marikina, napapasyalan po natin yan. At naniniwala na ako na legit po yan dahil may postulator dyan. Yan ay ang aming professor, no? Shout out, no? Si Doc Dave yan. Shout out to. Nandoon yon. Kung gusto nyong makita, kaprasong-kapraso na lang po yun, no? I-attach nyo yung rosary nyo doon para maging third class relic. Pero hindi po natin dapat gamitin yun. Kung muna-attach na yun, may kapangyarihan na to, anting-anting na ito, protection na natin to. Hindi po. Kundi with the proper disposition of our faith, proper devotion sa ating Panginoon, kay Mama Mary, and the efficacy follows, no? According to believe natin. So yun lang po mga kalaiko. Maraming salamat. Jesum per Mariam.